So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa faithfulness no, at saka loyalty natin sa ating Panginoon or ng isang tao sa Diyos. No? So bilang tao or dito sa atin, maraming mga tao na declaim no, na sinasabi nila no, sumasamba sa Panginoon, pinupuri nila ang Panginoon, sinusunod nila ang kautusan ng Panginoon, nagbabasa sila ng Biblia, ngunit hindi sila namumuhay sa mga nakasulat dito. Kaya nga sinasabi ni Kristo, di ba, no, na bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi rin nyo naman susundin ang mga utos ko sa inyo o mga salita ko. So, nangangahulugan, kung sinabi natin na tayo ay pumupuri, sumasamba, nag-aawit ng mga papuri sa Panginoon, ngunit kung hindi tayo sumusunod sa kanyang mga utos o mga salita, everything is useless. Everything is useless, no? So tayo ay hypocrites kasi nga kahit ganun, hindi pa rin tayo nagiging tapat sa kanyang salita. 'Di ba sabi ng ating Panginoon, 'di ba? Itong mga taong ito, pinupuri lamang nila ako sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso malayo sa akin. So, ang gusto ng Diyos sa atin ay yung mananatili tayong tapat. Mananatili tayong tapat mula ngayon hanggang sa kamatayan. Kasi nga, maganda ang mga pangako na inilaan ng Diyos doon sa mga taong sumusunod sa kanyang mga kalooban. So, iwasan po natin yung mga bagay na siyang pumipigil sa atin na magbalik sa Panginoon. Lalo na sa mga Kristiyano no, na declaim no, na they know God. No? Alam nila ang Diyos, kilala nila ang Diyos, ngunit hindi namumuhay sa kanyang salita. No? Marami pa rin ang mga tao no, na masyado pa rin na influensya dito sa mundong ito, lalo na sa mga distraction. Kasi mostly dito sa mga bagay sa mundong ito is distraction yan. Ito yung mga bagay na pumipigil sa atin upang tayo ay magbalik sa Kanya. No? Pumipigil yan ng mga desire ng ating laman, yung kasamaan. Lalo na ang mga kasamaan talaga, no? Lalo na itong desire ng ating laman. Itong, kung hindi natin papatayin, ang desire ng ating laman, hindi tayo or hindi natin kayang sumunod sa kanyang kalooban o kanyang kautusan. Pag hindi natin pinapatay ang desire ng laman na ito, ng katawan na ito. Bakit? Ang desire kasi ng laman ng tao, hindi ito gusto ng Panginoon. Kasi nga, ang desire ng laman, immorality, yung pagiging, yung mga gahaman, or magiging influensya sa mundong ito, no? Yung mga bagay, ito yung kagustuhan ng laman. Pag ito ay pinagbigyan natin at pinapahari natin dito sa ating sarili, kailanman hindi mananahan ang Diyos sa atin. Hindi maghahari ang Diyos sa atin. Kasi nga, habang andyan yung desire ng laman, ang kadiliman, ang siyang nag-ahari sa ating puso. Hindi natin masusunod ang kanyang kalooban or hindi natin maintindihan ang kanyang mga utos at salita. Kahit pa pinupuri natin ang Diyos, sinasamba natin ang Diyos, kung wala naman sa ating puso ang Panginoon, nangangahulugan niya na ang kadiliman ay siyang nagahari pa rin sa atin. Andyan pa rin tayo sa kadiliman. So, kung gusto nating sumunod sa ating Panginoon, kailangan linisin natin ang ating sarili at magbalik loob tayo ng buo. Ayon nga sa sinabi ng ating Panginoon, ialay ninyo sa akin ang inyong buhay. Hindi naman yan kahulugan no, na ay alay ko sa buhay ko, magpakamatay ako. Hindi yan. No? Hindi yan. Ialay is yung buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Ialay mo doon sa Panginoon. Siya yung nagiging priority sa lahat ng iyong buhay. Priority, make Him a priority. No? So at hindi kanya pababayaan kasi yun yung mga sinabi niya, 'di ba? Ano sabi niya no na believe in the Lord Jesus and you will be saved, you in your household or family. No? So believe in the Lord Jesus, no? Believe at mananatili tayong tapat kasi reject hypocrisy kasi kung sinasabi natin kilala ko ang Panginoon. So kung may tao na magsasabing, kilala ko ang Panginoon, dapat sinusunod niya at namumuhay siya sa mga salita ng Diyos. Ngunit kung may mga tao na nagsasabi,
kilala ko ang Panginoon, ngunit hindi naman namumuhay dito sa kanyang mga salita, ang taong yan ay sinungaling. Kasi, paano niya masasabi na kilala na ang Diyos kung hindi niya sinusunod ang mga kautusan? Kung sinusunod natin ang kanyang salita at kautusan, doon natin mapoprove or makikita or may pakita na kilala natin siya. Kahit hindi natin siya nakikita, nakikilala natin siya sa pamamagitan ng naniniwala tayo sa kanyang salita at sumusunod tayo sa kanyang salita. Kung hindi natin sinusunod ang kanyang salita at sinabi natin kilala natin ang Panginoon, nangangahulugan, sinungaling tayo. Hindi natin siya kilala kung mayroong tao nagsasabi ng ganun. So, kung sasabi na pinupuri at sinasamba ko ang Panginoon, so dapat buong buhay natin is ialay natin sa Kanya. No, magiging faithful and loyal tayo sa Kanya. No, pagsikapan natin na paglingkuran kasi nga ang inihanda ng Panginoon sa langit is maganda para sa mga tao. Naalala niyo ang pangako ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, aalis ako at pupunta ako doon sa lugar ng kanyang Ama sa langit, sa kakarian. At ihanda ko ang lahat doon para sa inyo. At pagkatapos mahanda na ang lahat, babalik ako at kukunin ko kayo. Kukunin ko kayo at kung saan ako, andoon din kayo. So yun yung isa sa mga pangako ng ating Panginoon. At yung crown of life para sa mga taong sumusunod at nagtatagumpay dito sa mundong ito kahit pa dumadaan siya sa malaimpyernong buhay. Kasi as long as na ikaw ay nagde-decide na sumunod kay Kristo, ihanda mo ang iyong sarili na kailangan matibay ang iyong loob, matibay ka, malakas ka kasi nga ang kaaway hindi gusto na ikaw ay maligtas. Pipilitin kanyang babanggain ngayon hanggang sa magbalik ka sa kanya. Ngunit kung titibayan natin ang ating pananalig at pananampalataya sa kanya, kaya natin pagtagumpayan ang buhay na ito at matatamo natin ang mga pangako niya sa bawat isa sa atin. No? So, pagsikapan po natin na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo sa Kanya lamang at wala nang iba. No? So hanggang dito na lang. God bless everyone.